Magandang araw, Bayang Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Eto na naman tayo. Katatapos lang nating magpapawis, magpainit. At eto, silaw na silaw pa nga tayo eh. Anyway, parati naman tayong silaw na silaw. Eto po ang inyong bakas at taling. O nga, kabakas nyo si Kokoy Alano. At parati tayong may topic dito sa kwentuhan natin. Pero huwag nyo kalilimutan mag-subscribe share, like, and follow. Para naman yung mga kaibigan natin, lumalago na nga tayo di ba? At walang tumutulong dyan, kundi ang mga sarili natin. At syempre, sa YouTube, malaking bagay sa atin yan. Ang issue ngayon, politika. Ang laman ng politika, intriga, syempre. At kailangan dyan pera para ikaw makaragdag ng pampabango sa mga kapartido mo. Kailangan marami kang pera. At yung maraming perang yan, pumapabor yan doon sa kandidato ng administrasyon. Kaya nga sa survey sa 12 kandidato, 10 pasok agad. Bakit kanyo? Yung plus factor ng gobyerno, yung mga resources niyang gobyerno, nagagamit po yan At syempre, kapag ikaw ay nakapwesto, yung pong mga minudation, mga negosyante, lahat yung gustong bumakas sa politika, diyan babakas. Siyempre, lamang yamadista. Ang tawag diyan, yamadista. At kung meron man sa oposisyon na binabakasan itong mga negosyanteng ito, yung may talagang may winnability rin. Katulad yan sa 10. Yan lamang na, dalawa na lang. Dalawa na lang ibig sabihin na pumapasok sa oposisyon. Pero pagka yan lumaganap ang kampanya, nag-2x2 siyan, partner-partner yan, sinong makapagsasabi, baka mga 12-0 sila yan. Ano ba ang issue? Ang issue ito, yung partido ni Bongbong Marcos, ito koalisyon malalakas na partido. Lakas NUCD, Nacionalista, NUP, nandyan na halos sa kanila. Yung PDP, nag-iisa na lang. Dati-rati, nung nakaupo si Digong bilang presidente natin, siyempre, sa kanya nakabakas lahat Lahat ng minudensya ng gobyerno kailangan sali kami riyan. Ngayon, hindi na siya presidente. Natural yan. Hindi lang yan. Katulad din yan ng mga nagdaang pangulo na lumulutang po yung kanilang mga baho. Ito hindi talagang hindi lang lumutang, bumaha. Binabaha po ng intriga ngayon itong partido ni Digong Duterte, yung PDP. Sabi nga nila, ito PDP, hindi na Partido Demokratiko ng Pilipinos Partido Demokratiko Pilipino. Ang nagtatagpo niya si dating Senador Nene Pimentel. Ngayon, itong PDP, Pamilya Duterte Party na raw. Ewan ko ba? Ba't ganun? Okay. PDP, ang chairman, siyempre si Digong. Ang presidente, si Robin Padilla. Ang vice president, si Baste Duterte. Si Cusi na lang na Secretary General, tsaka si Robin ang naiba. Hindi natin alam. Baka mamaya sabihin ni Robin, ang tatay niya, si Digong na rin, di ba? Anyway, mga kababayan natin, kaya natin sinasabi ito. Yung plus factor ng gobyerno, yung mga babakas, ng mga negosyante, kahit yung mga ibang bansa riyan na may interest dito sa ating bansa, siguradong mangangamuhan sa administration party. Lamang babakas yan. Magbibigay ng pondo, t-shirts, printing materials, pera, mamimigay yan. At dito naman sa kalaban, isipin mo kung ano nakapasa sa balikat nitong PDP, yung EGK, War on Drugs. Ba? Yung ginamit na pondo sa EGK at War on Drugs, galing daw sa Parmali, galing daw sa corruption, galing sa pondo ng PCSO. Ngayon, lumulutang pinalulutang. Sino nagpapalutang? Siyempre, politika yan Kaya nga sinasabi natin, pag-uusapan natin dito ito. Ano ang tsansa ng Team Duterte dito sa darating na 2025 election? Yung pong dalawang natitira, si Bongo at saka si Bato de la Rosa,
sa pang 11, pang 12. Delikado pa po yan eh. Bakit kanyo? Aba, itong si Tolentino at saka si Abalos, hindi naman basta-basta yan. Mga sanay na politician na rin yan. Sanay nang gumalaw sa politika. Alam nila kung paano bababaw lalalim ang relasyon nila sa tao. At pagkatapos yung mga katim nila na ang lalakas, pwede makahata. Katulad ng Erwin Tulfo, diba yung sina Tito Soto. Pagka isinabay yung dalawa niyan pag isinabay sa kampanya, diba? Kaya nga nag-number 1 si Robin Padilla, kahit saan si Digong nakabuntot nasa saan si Bongo, nakabuntot yan si Robin Padilla. O, di ba, nanalo. Sino ba maniniwala magna-number 1 yan? Kung hindi nag-unit team. Okay, yung unit team na yan, wala na yan Dahil nga yung unit team na yan, pinasukan kagad na napakaagang pananalbahe sa politika. Siyempre, yung gustong makapwesto, ibig tanggalin si Speaker Martin Romualdez kagad doon sa Kongreso. Pagkatapos, baka kung anong plano nila, impeach nila si Bongbong Marcos, di siyempre, Vice President Sara Duterte, magiging presidente. Patuloy ang kanilang programa doon sa Digong administration. Yun sa pantahan ng marami. Sa pantahan ng mga nagbabasa sa politika, di ba? Lalo na sa mga, yung mga propagandista, mga strategists, political strategists, ginagamit nila yan At naririnig natin yan, maraming magagaling yung propagandista itong EJK, gamit na gamit nga, war on drugs. Saan magaling ang pera niya? Sabi niya sa Parmali, yung una sinalaw, kasi yung budget po ng mga pinambili ng mga medical supplies, overpriced, at yung iba under-delivered. Di ba? Undelivered pa yung iba. Kaya, lumalalim, nadagdagan ngayon ng POGO dahil itong proyekto ng Digong administration, kung araw kailangan daw ng pondo, makapagpagawa tayo ng mga tulay, development, eskwelahan, kailangan dagdagan ng POGO, kaya ito pong PAGCOR, nagpahintulot sa operasyon ng POGO na kalaunan, ito ngayon ay intriga. Yung Cassandra Leong, mga abogado si Harry Roque, itong Alice Goo na mayor ng Banban. Si Alice Goo doon po sa Al Jazeera na yung po ay international television networks Nasa social media rin yan, sa YouTube. Abay daw, espiya raw po ito ng China. Ito si Cassandra na 24 anyo, sabay, ninong niya, nagpayaman sa kanya, bilyonarya. Ako, ang duda ko rito itong dalawang to, sabi nga lang, meron daw silang death threat baka mamaya doon sa sindikato death threat nila dahil yung pera sinarili nila. Di ba? Binili ng mga properties, nagkaroon sila ng mga interest pa sa sarili nila. Hindi natin malaman. Ayan kwento-kwento sa pasapantaha lang. Nangyayari ngayon sa PCSO. Di ba? Yung kamatayan po nung Wesley Barayuga. Yung pag-ambus dito dahil ito raw po labag na labag sa kanya yung operation ng STL na gusto naman itong si Rowena Garma na dating si IDG director doon sa Davao, naging chief of police yan doon, naging chief of police din yan sa Cebu, kung saan ito si Tom Osmeña galit na galit din at may 1 million a week daw lang na nanggagaling ito sa mga gambling lord doon sa Cebu. 1 million a week at ang kumukolekta ay yung boyfriend nito na inilagay din sa PCSO. At ito naman si Rowena Garma ay nandoon din sa PCSO, pati mga kamag-anak na ilagay doon, pati anak inilagay. Yan ayon doon sa Quadcom investigation, sa pag-uusisa po ng mga kongresista, 4 na committee doon sa Kongreso ang humahalukay dyan. Kaya hindi natin may alis na talagang pagdating sa politika, ito, dapan-dapa sila rito. Bibiruin mo yung drug list. Lumabas ngayon na naiidagdag lang yung kalaban nila sa politika pag gusto nila. Tulad ni Jed Mabilog sa Iloilo. Hindi natin alam, may mga namatay na vice mayor at mayor. Baka hindi lang kaisa. Anyway, yan lalabas din niya sa bandang huli.
Pero ngayon, dahil nga election na season, aba yan talagang malaking kasiraan yan eh. Malaking kasiraan yan. National security, isipin mo, papapasukin mo yung mga espiya rito. Noon nga, issue na po yung pro-China, anti-China, West Philippines, pati mga mangingisda natin. Ang dami. Ang daming dapat sagutin. Halimbawa, nasa entablado ka, open forum. Ito nga si Felipe Salvador, nag-file lang ng candidacy, tinatanong lang ng media kung ano mga plataforma di gobyerno, sa kanya Hindi mo alam kung isasagot Huhulihin niya raw mga adik, i-rehabilitate niya, ayaw niya raw ng pinapatay. Anong ibig niya sabihin? Nilalaglag niya naman yung programa ni Digong. Nasabi ni Digong, uubusin ko kayo, papatayin ko kayo. Bakit may buhay pa yung mga yan? Katulad din na sinabi raw ni Garman doon sa Cebu, sa isang lamay doon na, bakit kaya lang namatay? Ang dami dapat mamatay rito. Di ba? Ginagamit na kagad. Kaya sinasabi natin, pagdating sa politika, politika yan pinakamaruming laro yan kahit sa ang panig ng mundo pagdating sa politika. Panahon pa ng mga Romano, panahon pa ng mga Asyano dito sa Amerika, kahit saan na Europa. Pagdating sa politika, talagang yan batuhan ng putik, sipaan sa likod. Kahit magkakamag-anak, nagkakaaway-away. Politika yan Ngayon, iba na. Buhay, pera. Buhay, pera. Yung buhay mo, itataya mo dyan para magkapera ka. Issue nga nitong mga pogo na ito, yung sinasabi mga money launderers dito itinatago yung pera sa ating bansa. Kaya naman itong dalawa, bigla na lang sumikat itong ang Cassandra Ong at itong si Alice Goo. Ngayon, na sikat naman ngayon. Ito si Ray Nagarma. Batch 97 daw ito ng PNPA, Philippine National Police Academy. At itong si Edelberto Leonardo na batch 96. Kernel din po ito. Dahil sila ngayon ay tinuturong nagpapatay doon po kay General Wesley Barayuga. At yung kinontak nila para pumatay, yun ang pumunta sa Kongreso. Nakukonsensya raw, umiiyak pa Kasama yung kontak pa na si Mariano na kumontak doon sa gunman. Anyway, lahat yan mapapag-usapan, lahat yan lalago pa yan Yung kwento, alam niyo, yung bato sa tubig, magre-ripple yan May mga kanya-kanya espekulasyon yan. Kaya hindi mo masisisi ngayon pagka nakinig ka sa mainstream media, siyempre kung ano yung base. Katulad natin, pang mainstream tayo pang YouTube tayo, yun ang korte natin. Ayaw nating maging kakaiba yung ating pagkikwento. Yung kinikwento natin kung ano yung mga narinig na rin natin. At kayo ang gumawa na analysis nyo. Ang analysis ko rito ay yung epekto nito pagdating ng election. Election period po Ang laking bato sa lalamunan nito. Mahirap lunukin. Isang adobing nakapasan sa likod mo to. Isang malaking adobe. Nakapasan sa likod mo to. Kaya ewan ko rito kay Philip Salvador. Sana naging plus factor siya doon sa PDP. Tatlo lang sila nakalutang na kandidato. Ay baka mamaya maging pabigat pa rin. May kayabangan din Alam mo sa politika, kailangan maging mayabang ka. Pero may laman ng ulo mo. Yung kayabangan mo, sasabihin, papa-asensuhin natin ng Pilipinas. Paano? Ekonomista ako alam natin paano natin pagagalawin ang ating multiplier materials, yung pera. Yung multiplier effect ng pera pag in-invest natin to sa agriculture, and then yung retailer, and then yung consumer kakain yan, pagkatapos ibabalik ulit. Ganon. Hindi Artista ho ito. Multi-awarded actor ito. Pamas Award dito. Yan sa movie industry. Bagsak mga movie industry ngayon Kaya pumapasok na sa politika to. Bagsak na ho ang movie industry ngayon. Hindi ka na pupunta sa sinihan ngayon sa social media, Netflix lang, di ba? Ang daming gagandang pelikula. Manunood ka pa ba ng mga kababalaghan? Di ba?
Manonood ka ba ng mga pelikula ngayon? Wala na. Mga noontime show na lang ang sikat ngayon. Noontime show, yan. Katulad nung si Tito Soto. Abay, meron niyang yung, ano ba yun? Yung akyat bahay. Hindi halata nangangampanya. Abay, bakit? Existing na yan, Timano eh. Pag umakit ng bahay yan, kahit na walang permiso sa Comelec. Bakit? Programa namin yan eh. Eh pagka nakita rin yung Big Soto, di ba? Wala nga si Tito Soto ron. Ando naman yung Big Soto. Ay di, nangangampanya na rin. Name recall. Yan. Name recall. Kaya ito mga kababayan natin, dudugtungan natin itong kwentuhan natin. At itong epekto nito, itong EGK, Pogo, ito pong PCSO, ang laki. Ang laki pong problema nito. Eh, kung ikaw ba gusto ko mandidatong senador at wala kang partido, siyempre, mas mabuti may partido, may watchers ka riyan. Ikaw accredited ng Comelec yung partido mo. Plus factor din ho yun. May bandwagon effect ka nga. Pero kung dito ka nakasakay sa ganitong partido na ang nakadagan sa likod napakalaki. Ang intriga ng tao talaga namang kahit high school graduate, kahit elementary graduate mag-a-analyze na Kaya nang sabihin sa'yo kung sinong matitinong kandidato. Pagka sinabing war on drugs, EGK, tokhang. Pag sinabing PCSO, STL, patayan. Pag sinabing Pogo, Chinese invasion, mga spy yan. Ganon. Napakarami. Pag sinabing Parmalee, aangal na kagad Anyway, dudugtungan natin yan. Itong kwentuhan natin. At malamang mag-live na tayo. Tayo ay allowed na mag-live ngayon. At subscribe lang. Like, share, and follow. Tandaan natin Bakas at Alingaw, inyo pong kasama, Kokoy Alano. Bakas na. Perlas na Silangan.